Okay, so ngayon nandito na ako sa part na to dito sa may hindi ko alam anong name nitong street na to. Meron ditong Holy Child Academy. Shout out to Holy Child Academy. And then meron ditong GTR building, ayan. And then dito yung bodega ng Emerex sa part na to. And meron din dyan Montessori na school sa loob ng subdivision. And meron ditong Cebuana Lulier. And meron ditong coffee, tea, pastry, ganyan. And chicken inasal pala dito sa part na to. And then ito yung Holy Child Academy, Katipunan Ave, papunta dito sa may Katipunan. And nandito ako sa King Ferdinand Street. And then there's ano dito, all day 24/7 siguro to na parang 7-Eleven. And there choices of food, all day favorites, tocino with egg rice meal, hot dog with egg rice meal, and meron pang tapa with egg rice meal. Ayan, so ayan yung mga ano dito. Tapos papasok ako dito sa all day na parang 7-Eleven if the yung nasa loob na nagbabantay allowed me to do a video inside the convenient mini stop store slash 24/7. Okay, meron sila dito mga pagkain, ganyan. And there's a drinks na rin. Ayan. Tapos, I get water. And there's a ice cream here. Ice cream, ganyan, ganyan. Ito yung namimiss nila Hero dito sa Pilipinas eh. Pag pumupunta kami ng Alpha Mart or ng SM Grocery, yun yung pinaka part na gustong gusto nila. Basta tatakbo yan dito na, Mami, I get what I want. Mami, ganyan, ganyan. So, ayun, namimiss ko lang sila. But I need to go back to Mindanao pa for those kind na requirements and kailangan sa school. Must have yun. Kasi nga may gera. I need, all those civilians need to interrogate. At least I have my own papers to show them and I'm innocent like that. So, ayun. Ito yung laman nung all day 24/7 na shop na pareho lang din sa 7-Eleven. And meron ditong water, ganyan-ganyan. Where's the water? Where's the water? So I get the water na there is all must have a sip water 24 and 26. Alam nyo ba, nung nag-jeep kami ni Hero and kasamang asawa ko and si Gabi, nagalit ang asawa ko kasi nag-English si Hero and hindi siya nag-acting talaga na kumbaga nag-i-English-Englishan kasi hindi siya marunong mag-Tagalog. And this jeep driver said na, mag-Tagalog kayo, bakit kayo nag-i-English? Eh kung mayaman kayo, bakit kayo nagko-commute? So, ginanon niya kami. And then sabi ko, excuse me Manong, it's not part of commuter na magsabi na, bakit kayo nag-i-English at bakit kayo nagko-commute at nag-i-English, ganyan. It's a part ba na kailangan pag commuter ka, hindi ka marunong mag-English at wala kang pinag-aralan? And kung meron kang private vehicle, it means kailangan meron kang pinag-aralan at meron kang bahay sa subdivision at dapat mayaman ka. Ganun ba yung ibig sabihin nun? And then, ang asawa ko sabi niya, B, baba na tayo sa jeep, B. And masasapa ko si Manong driver. Sabi ko, sorry po Manong driver, hindi po siya marunong mag-Tagalog ang anak ko. Sabi niya, B, next time wag mong turuan ng iabot ang yung pera na pamasahe nga kay Hero kasi they're not understand nga ng English. Sabi ko, ayaan mo na, sabi niya, ang problema ko dito sa Pilipinas kaya ayoko mag-commute and lagi ako naka-private car. Kaso yung private car na binili ni mama matagal nang naibenta kasi
kasi nagkaroon ng ups and down, nagkasakit si daddy and nagamit doon yung ibang pera and nagkasakit din si mama. Ginamit nila yung kasi yung biyanan ko sa private hospital pa dinala and pumapatak yung metro niya sa hospital and sinabi ni mama na stop na pabayaan nyo na ako, wag nyo na akong gamutin, ganyan and she cries so loud in the hospital and sinabi niya, san si Jasmine, gusto ko siya makita. Nung time na gusto niya ako makita, ayaw nila akong isama sa hospital kasi alam nila madaldal ako and also those time parang nag-i-start na ako ng social media, ganyan sa YouTube and sabi, baka mapanood to ni tita, ni tito sa may Iloilo or sa may Cebu or sa iba pang part sa Luzon, Visayas, Mindanao and international na tinitreat si mama na parang hindi maayos, ganyan. So yun yung dahilan. So binenta nila yung ibang sakyan na yon, masama ang loob ng asawa ko and sinabi ko biyayaan mo na kasi once na nagkapera ako at yumaman, bibili tayo ng sarili nating bahay ng sakyan at higit sa lahat kung pwede nating bilhin ng sarili nating pangalan at i-customize, gagawin natin yung para hindi tayo maging kolorom at alien sa mga kapitbahay. So yun yung sinabi ko. So habang ginagawa ko tong vlog na to, nakikita ng mga kapitbahay na sa university pala siya mag-aaral. Akala ko wala siyang pinag-aralan, na isa lang siyang katulong, na walang pangalan, na walang papel, na hindi marunong mag-mall, na hindi marunong magbasa. So lumabas ka ngayon sa bahay mo kasi free to go out na lahat ng tao sa COVID and I show you what I have and what I have outside and inside of me kung gusto mo. So yun, there's no safe place to all target individual out there. Take care always everyone. Huwag kayong manghusga sa mga tao na hindi nyo pa alam kung ano ba talaga ang nararamdaman or kung ano yung mga pinaglalaban nila sa buhay nila araw-araw para lang makasurvive sa kanilang daily life routine. So ayun lang.